Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Breaking news, Bato de la Rosa nauubusan na ng swerte. At Robin Padilla napakasinungaling bistado, hulikam sa kamera. Kamera CCTV ng Senado mismo ang nakahuli sa pagtakas ni Bato. Kasama si Robin Padilla at merong chika babes nakasama si Bato na medyo sexy. Huling-huli sa kamera. At dito sa bidyong ito, courtesy ng Billionaire Channel ay atin yan matunghayan. At pangalawang pangdagdag sa malas ni Bato ay ang pagbasura ng Supreme Court sa kanyang apila na TRO. Ang TRO ni Bato ay denied, binasura ng Supreme Court. Bakit kaya? Di ba ang Supreme Court ay mga tauhan ni Digong karamihan yan? Siguro ang nilirespeto lang ng Supreme Court at loyal sila kay Sara lang at kay Digong. Pero kay Bato de la Rosa, walang loyalty ang Supreme Court diyan. Sabi ng taga Supreme Court, sino ba yang si Bato? Di ba? Ang loyalty at allegiance ng Supreme Court na yan ay kay Digong yan at kay BP Sara, mga kababayan. Kay Bato wala eh. Kaya diyan nakikita ni Bato na ay nako, wala palang kakwinta-kwinta itong pag-royal niya kay Digong dahil ang Supreme Court hindi tutulong sa kanya eh. Binasura eh. Kaya mayroon ngang conspiracy theory ngayon. Ang ending daw sa remedy ni Bato, yung panghuling remedy, ay mag-turn against Digong siya. Siya yung pinaka-witness para hindi siya makulong sa doon sa dahig, doon sa ICC. So ibig sabihin yan ay mag-traitor si Bato sa panghuling yugto ng kanyang buhay, para masalba lang siya, para hindi siya makulong. At yan ay siyempre parang maghuhudas siya kay Digong. So totoo man yan o hindi, atin muna panoorin itong video courtesy ng Bilyonaryo. Bigo si Senador Ronaldo Bato de la Rosa na makakuha ng TRO laban sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Pero maaari na nga bang damputin si De La Rosa? Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian, live nagulat mula sa Korte Suprema. Ched, paano bumoto ang mga mahistrado? Corina, ibinasura na ng Korte Suprema ang petisyon for temporary restraining order na inihain ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa laban sa posibleng pag-aresto sa kanya gamit ang warrant of arrest mula sa ICC. Sa botong 951, denied ng Supreme Court ang prayer for TRO at status quo anti-order na final ni De La Rosa. Pero nilinaw ng SC, yung desisyon na ito ay para lang sa prayers for interim relief. Wala para yung desisyon nito pagdating sa pleadings at motion sa main issues ng Office of the Solicitor General at ng kampo ni Senator Bato. Ibig sabihin, wala pang desisyon ang Korte sa ilang arguments ng dalawang kampo kung pugante na bang maituturing si De La Rosa. Sa panig kasi ng OSG, ang pakikipaghabulan ni Senator Bato sa mga magsisilbi ng ICC warrant at paggali sa Senate premises ay gawain daw ng isang pugante. Nako, yan kasing Bato na yan, takbo ng takbo eh, tago ng tago, kaya nagpapakita yan ng guilt eh. Admission of guilt yung pagtatago, yung tinatawag na flight, ay admission of guilt. Lalo na yung tumatakbo siya ng grabe, tinulak niya yung mga NBI, di ba? At tumakbo siya kumaripas para magpasaklulo doon kay Ate Aimee. At inakbayan niya si Ate Aimee, hingal na hingal siya, halos mabubuwal pagdating doon sa loob ng Senado. Grabe, sa lahat ng tao na nakikita ko na ang duwag-duwag, itong si Bato talaga. Grabe kung makatakbo, pati kamay niya ay parang kalabaw kung tumakbo eh. Pati kamay ay inano na sa hagdanan, di ba? Ginamit na para makaakyat siya ng mabilis. Grabe, kaya eto na, sabi ng Office of Solicitor General na malaki palang factor ng OSG, Office of Solicitor General, at itong Department of Justice, malaking factor sa desisyon ng Supreme Court. Kaya sabi ng OSG, nagpapakita kasi si Bato na guilty siya, takbo ng takbo, tago ng tago. Kung gaano kabilis siya lumitaw sa Senado, ganun din kabilis na maglaho. Parang bula, islaw, palitaw, lulubog, lilitaw. Yan ang ugali ni Bato de la Rosa na klarong-klarong guilty sa ginawa nilang tukhang
Yan ang hindi ma-accept ni Bato eh. Na wala daw siyang pinatay. Oo nga, wala. Pero indirect siya. Siya yung commander ng PNP noon na nag-utos sa buong PNP ng Pilipinas sa pinakamalaking tukhangan sa buong Pilipinas. Grabe, kaya wala talagang kawala si Bato diyan. Kahit nga yung kanyang amo, di ba? Nandun na sa dahig. Siya, sino lang ba siya? Senador lang siya. Yung isa presidente. So dapat lang na nandun din siya sa dahig para naman makita ni Digong na loyal siya. Di ba ngayon nagbago na ang desisyon ni Bato? Sabi sa kanyang interview na mukhang hindi na niya sasamahan si Digong sa dahig. Mukhang tutuhanan niya ang pagtatago forever in the cave. Mga kababayan, kaya nauubos na ang kandila ni Bato eh. Ang swerte niya, nauubos na. Ito na, denied na, binasura ang kanyang tiaro. Ibig sabihin, hindi siya paborito ng taga-Supreme Court. Supreme Court na lang ang naiiwan na barahan ni Digong sa gobyerno eh. Kasi ang Office of Solicitor General, pinalitan na yun. Kay PBBM na yan. Ang Justice Department, kay PBBM na yan. Ombudsman, kay PBBM na yan. Wala na, yung Supreme Court na lang meron si Digong eh. Merong kapit eh. Wala pala, pagdating kay Bato, walang kwenta si Bato sa Supreme Court. Kaya tama talaga ang desisyon ni Bato na tago ng tago. Kaya yung advice ni Robin, sabi ni Robin, ba't lumitaw ka pa sa Senado? Dapat nagtago ka na. Lumitaw siya eh. Dahil loyal siya kay Manang Aimee. Si Manang Aimee ang tumatawag niyan eh. Pati yung Cayetano Tuco, yung mahabang liig. Alright, balik tayo sa Bilyonaryo Channel. Ang sagot naman ng kampo ni De La Rosa, hindi naman daw siya umalis sa bansa ng patago at hindi raw siya nag-a-assume ng false identity. Corina, ngayong may desisyon na ang Korte Suprema sa interim relief, kaya tanong natin ng Justice Department kung hudyat na rin ba ito kung pwede nang arestuhin si Senator Bato, pero sa ngayon wala pang tugon o kumpirmasyon ang DOJ. Corina? Ched, mayroon na bang komento dito ang Malacanang? Meron na ang Malacanang, Corina. Giniit kanina ni PCO Undersecretary Claire Castro na naipakita ng resolusyon na ito na valid yung ICC warrant laban kay Bato. Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida. Si De La Rosa. Ganyan din ang komento ng DILG, Corina. Hahayaan nilang ang DOJ ang magbigay linaw sa kung ano ba yung mga susunod na mangyayari sa kaso ni Bato. Hindi pa rin kasi talaga klaro kung pwede nang arestuhin si Bato sa ngayon. Corina? Okay, so ako na lang ang sasagot muna niyan. Sabi ni Cristina Conte, attorney ng ICC to the Philippines, ay pwede matik na daw yan na pwedeng arestuhin si Bato. Kaya nga ang NBI ay inaresto na siya eh. Dala yung warrant of arrest ng ICC. Dahil ang rason niyan ay 7 daw ka senador noon na kasabay ni Miriam Defensor Santiago ang pumirma sa Rome Statute. 7 ka senador. Kaya alam na alam ng Pilipinas ang batas ng ICC. At kumpirmado ito or kompormado ng 7 senador na kasama doon si Miriam Defensor Santiago. Kaya nako, Bato ubos na talaga eh. Tago ng tago ka kasi flight is admission of guilt. Yung pagtatago, paglilitaw, tago-litaw, yung parang takot ka palagi, yan ay admission of guilt na mayroon kang ginawang krimen. Kaya flight is admission of guilt ayon sa korte sa batas ng Pilipinas. Kaya pasok si Bato dyan, mga kababayan. Alright, tapusin na natin ang balita courtesy ng Bilyonaryo Channel. Ay ganun ba? So ang final na interpretasyon ay magmumula sa Department of Justice. Tama ba, Ched?
Hi, Ted. Pagdating Oo. dyan kung sino nga ba yung susundin, medyo malabo pa sa ngayon kung ano ba yung magiging daloy nitong kaso kasi hinihintay pa natin talaga kung ano yung ibibigay na direktiba ng Department of Justice at ano yung ibibigay na direktiba ng Department of Justice. Alright, so wala nang ibang direktiba na ibibigay ang DOJ, ang Department of Justice dyan, kundi arestuhin si Bato. Dahil merong ng arrest warrant galing sa International Court. At ito yung sinasabi ko na nauubos na ang barahan ni Bato at si Digong ubos na eh. Ang hawak nila ngayon, ang impluensya lang nila ngayon na departamento sa gobyerno ay ang Supreme Court. Kaya nga na basura yung impeachment ni BP Sara dahil merong impluensya si Digong sa Supreme Court. Pagdating sa DOJ, wala na, hawak yan ni PBBM. Pagdating sa DILG, lalo na, hawak yan ni PBBM, si Remulla. Pagdating sa Ombudsman, Remulla pa rin, hawak ni PBBM. Kaya wala na. Isang baraha versus 3 alas, talo yung isang alas, mga kababayan. Kaya eto na, para sa akin, tuldukan, meron ng tuldok ang ano ni Bato, wala nang remedy, wala nang legal remedy. At wala na. Direktang kulungan na talaga yan. Ngayon, meron daw nagkipag-usap kay Bato. Sabi ng kaibigan kong Puting Diwindi. Sabi ng Puting Diwindi na meron daw nagsabi kay Bato na, Bato, pwede kang magiging state witness against Digong. So maghudas ka. At kapag ginawa mo yun, absuelto ka sa kaso, hindi ka makulong sa ICC. At kung makulong ka man ay 1 taon lang o kalahating taon kapag magtestimonya ka against Digong na totoo yung mga tukhangan nyo. So yun lang naman ay chismis ng mga Puting Diwindi na narinig ko mga kababayan. Yan ay conspiracy theory lamang. Teorya lang yan. Ito kasi ang sinabi ni Marcoleta. Kaya naisipan ko na parang totoo kasi sabi ni Marcoleta na 2 sa aming grupo ang maghuhudas. Sabi ng reporter sino, si Mig Subiri saka si Ejercito, sabi ni Marcoleta, hindi, yung nasa grupo lang namin. Huwag kayong sabi ng mga pangalan. Ang tingin ni Marcoleta ay si Villar, yung Camille, at Bato de la Rosa. Pero hindi niya sinabi na Bato Pero nababasa ko sa mata ni Marcoleta na parang Bato de la Rosa eh. Sabi ng mga Puting Diwindi, Bato de la Rosa talaga yan. Maghudas kay Digong dahil yan yung pinaka best niya best friend na mag-turn against Digong pagdating sa final judgment. So totoo man o hindi, paki-comment mga kababayan, maghuhudas ba talaga si Bato para sa kanyang final remedy? Kasi wala na, ubos ng remedy. Kaya final remedy, yan talaga ang magandang gawin ni Bato, mag-turn against Digong, sabihin niya lahat against Digong para malibre siya sa ICC. At kawawa yung kanyang amo dahil naghuhudas nga siya Sabi nga sa mga standby, hudas not pay. Kaya ito na naman, talagang magkatutuwang sinabi ni Marcoleta na merong 2 maghuhudas sa kanilang grupong mga hudas. Mga kababayan, pag-comment sa ating comment section down below. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa nag-subscribe, malaking tulong. At sa aking avid followers, 100 pasasalamat ko sa inyo. Hanggang sa muli.